Nako po, ito, maganda hong pag-usapan, at reaksyonan po mga kabida, po. Tila namimili grupo daw ngayon, ito hong posisyon po mga kabida ni Secretary John Rick Rimulya mga kabida ng Department of Interior and Local Government o DILG, dahil tila frustrated na raw ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Dahil ho sa mga kapalpakan daw, ni John Vic mga kabida, po, sa kanyang handling dito sa mga high-profile personalities po, mga kabida. At ang pinaka-latest po, ito kung si Senador Ronald Bato de la Rosa na nakatakas po mga kabida mula sa premises po ng Senado, and under his watch as DILG Secretary po. Alright? Eto, babasahin ko muna. Ito hong article po mga kabida ng Politico.com, Alright? Ang sabi po dito, mga kabida, President Ferdinand Marcos Jr. is reportedly growing increasingly frustrated. Take note of the term, increasingly frustrated, mga kabida, with Interior Secretary John Vic Rimulya following a string of high-profile fugitive escapes. Alright? Under his watch, the latest involving Senator Ronald De La Rosa. And Cooper told Politico that the president has become disillusioned by Rimulya's tendency to favor grandstanding over decisive execution. Mas mahilig kasi ito magpa-press con daw, mga kabida. Ito kung si Rimulya Okay? Parang magaling lang daw sa salita, pero sa aksyon, wala po, mga kabida. Kaya nga ito yung puna po sa kanya, ni Senador Trillanes po. Naalala po ninyo mga kabida, nagbatuhan po sila ng mga pasaring po, Itong si Rimulya at saka si Trillanes. Pinuna kasi mga kabida ni Trillanes itong si Rimulya na panay papreskon lang daw, mga kabida. Kaya nga hindi ho siya nakakahuli po ng mga high profile personalities po, mga kabida. Natakasan, mga kabida, ng high profile personality. Katulad na lang po ni Ronald Bato de la Rosa, mga kabida. Okay? Even Zaldico, po. Di ba? So ito, tuloy po tayo. The Scooper said Marcos' irritation became apparent during the May 19 Malacanang press conference on De La Rosa's escape, where Rimulya suddenly disappeared before the briefing concluded. Biglang nawala daw parang bula itong si John Vic during the press con daw dyan sa Malacanang, mga kabida. Bakit kaya? Alright? Ito yung sagot po, mga kabida. Rimulya had initially appeared alongside Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. and Acting Justice Secretary Frederick Vida to provide updates on the government's response to De La Rosa's escape. But as the press conference neared its end, the DILG chief was nowhere to be seen. Alright? Marcos allegedly ordered John Vic to be pulled out because his statements were no longer aligned with Nartates' messaging, the Scooper said. So magkaiba na po yung pahayag po ni John Vic, mga kabida, dito ho sa messaging po ni General Nartates. Parang nagkaroon po ng conflict, mga kabida. Kaya yon, siguro pinalabas. Kaya bigla hong nawala. Ito hong si Rimulya daw, mga kabida. Okay? According to the Scooper, Marcos had long been considering reinstating former DILG Secretary Benhur Abalos, but Rimulya has supposedly managed to survive because of his brother, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mga kabida. So, ibig sabihin, matagal na siguro itong tanggalin po ng Pangulo po, mga kabida. Okay? At ipapalit ito kung si dating DILG Secretary Benhur Abalos, mga kabida. Kaso lang po, malakas ito kung si Boying, Okay? Mga kabida. Kaya, si John Vic po ay nananatili bilang Secretary po ng Department of Interior and Local Government po, mga kabida. Alright? Ito yung sinabi po ng Scooper ng Politico.com, Boying is said to be the only reason why John Vic has managed
to hang on to his post despite his major blunders, the scooper said, ano, mga kabida. Remulla's perceived hesitation in enforcing the International Criminal Court o ICC arrest warrant against Ronald De La Rosa has largely been blamed for the senator's dramatic escape on May 14, just hours after gunshots rang out across the Senate complex, triggering a lockdown of the premises, ano, mga kabida. Di ba kung naalala po ninyo, bumisita ito kung si John Vic Remulla sa Senado po, ano, mga kabida, noong gabi po ng May 13, ano, nung nangyari po yung gulo, okay, putukan sa pagitan po ng mga security personnel, ano, mga kabida, ng Senate, at ito kung sinasabi ho nilang mga ahente daw ng National Bureau of Investigation, ano? 'Di ba, meron pong statement po si Remulla that time na kaya siya pumunta doon ho sa Senado ay hindi ho dahil aristuhin po niya si Bato, ano? Hindi daw niya aaristuhin si Bato, mga kabida. 'Yun yung assurance po niya. Okay? Nung bumisita po siya, mga kabida, diyan po sa Senate. All right? Kasi earlier po, okay, during that day, sinabi po ng Department of Interior and Local Government, hindi daw nila maaring arestuhin si Bato dahil wala ho silang natanggap na formal arrest warrant, ano, mga kabida, mula sa Interpol, ano? Kasi ang proseso kasi diyan, okay, kung ang International Criminal Court maglabas po ng arrest warrant, mga kabida, ay hindi po yan idedirekta po sa bansa kung saan po naninirahan po yung akusado po, ano, mga kabida, subject ng arrest warrant. Idadaan yan sa Interpol. Yun yung proseso po, mga kabida. At yung Interpol po, mga kabida, idadaan din yung arrest warrant na yun, ano, nanggaling sa International Criminal Court, doon po sa kanilang counterpart. Like for example, dito sa Pilipinas. Ano po yung counterpart po ng Interpol dito, ano? Itong Philippine Center for Transnational Crime o PCTC, ano? Ito yung counterpart po ng Interpol, mga kabida, ano po. So, the moment na matanggap po ng PCTC yung arrest warrant mula sa Interpol, okay, ang gagawin nila dyan, mga kabida, ibibigay yan dun ho sa mga law enforcement agencies, ano? Pwede ho NBI, pwede Philippine National Police, ano, mga kabida, ano po. Alright, that's the time na isi-serve po nila, mga kabida, ito kung arrest warrant dun ho sa subject ng arrest warrant like Bato de la Rosa, mga kabida. Kaso lang sa sitwasyon dito, kaso lang po, ano, mga kabida, ang nangyari, wala hong natanggap daw ang IC. Kaso lang po, ano, mga kabida, ang nangyari, iba. Instead na ang PNP po, ang una hong makatanggap ng arrest warrant mula sa PCTC, mga kabida, wala eh. Ang NBI po, ang unang nakatanggap po ng arrest warrant po, mga kabida, ano po. Hindi naman po sinabi kung saan nanggaling. Pero may mga haka-haka po, mga kabida, during that day, na si Trillanes daw ang nagbigay ng arrest warrant, ano, mga kabida, sa NBI. Kaya bit-bit po niya yon, ano, nung dumating po siya sa Senado, mga kabida, at ipinakita po sa mga kagawad po ng media, no, mga kabida, yung arrest warrant. Pero ang paliwanag po dito ni Trillanes, mga kabida, hindi po ako nagdala sa arrest warrant eh. Hiniram ko lang yon doon po sa NBI at ipinakita daw, mga kabida, sa mga press people. Okay? So yun yung nangyari po, ano, mga kabida. So doon pa lang, lapse na raw yun, ano, ni Secretary Remulla, mga kabida. Hindi niya agad hinuli ito kung si Bato. Binigyan daw niya ng pagkakataon para makapagplano at eventually makatakas daw, mga kabida, ano po. Okay? Napansin po ninyo, ano, yung unahong paragraph po ng balitang ito, ano, mga kabida, na hindi lang si Bato po, yung high profile personality po, mga kabida, ano po. No, high profile fugitive na nakatakas under the watch of Secretary Remulla, mga kabida. Siguro marami pa siguro, ano? Oh, baka naman po kabilang doon, mga kabida, ito kung si Zaldico, ano, mga kabida. Okay? Sino pa yung iba, ano? Sino pa yung iba na mga high profile? All right?
So, hindi ho biro, mga kabida, yung blunder daw ni John Vic. Alright? Kaya yun, disappointed daw itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Ano po? Actually, yun yung sinasabi ko noon, ano, mga kabida. Actually, yun yung sinabi ko noon, ano, mga kabida, na darating yung oras talaga, no, na mawawalan po ng trabaho itong si John Vic. Dahil ho sa kanya hong tila hindi ho katulad po ng ibang mga secretary po ng DILG na very enforceable po, ano, mga kabida. Okay, pag mayroong ganyan, katulad ni Torre ba, ano? Si Torre pag may arrest warrant, hindi ho ito nagpapapigil po, ano, mga kabida. O, look at what happened to Kibuloy. Look at what happened to the former president po, ano, mga kabida. Siya yung nanguna. Okay? Hinuli po niya si Digong at hindi po nakontento, ipinadala po, mga kabida, sa International Criminal Court, ano, mga kabida. Alright? Now, sino po ang maarihong kapalit ni Remulla kung sakali man po, ano, sipain po siya, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? May mga lumabas po na mga pangalan po, mga kabida, no? Unang-una po, ito kong si dating Senador Antonio Trillanes IV, ano, mga kabida. Okay? Kung naalala po ninyo, si Trillanes po, parang meron pong siyang binitawang salita po, ano, mga kabida, na pwede ho siyang tumanggap ng posisyon sa gobyerno kung iaalok po sa kanya, ano, mga kabida. So actually, sinyalis na po yon, ano, na posibleng i-appoint itong si Trillanes. Pero so far, wala pa pong minention po during that time na departamento po, ano, mga kabida. Only this time na medyo nagkalabuan daw yung performance po ni Remulla, mga kabida. Doon ho lumabas yung pangalan po ni Trillanes na posible hong kapalit, ano, o papalit dito ho kay John Vic Remulla, mga kabida, ano po. Alright? At meron pa pong isa, ito hong si Benhur Abalos, dati hong DILG Secretary po, mga kabida. Okay? Nag-resign lang po dahil tumakbo bilang senador, ano, mga kabida. And since tapos na po yung 1-year ban, okay, kasi natalo ito ito hong si Abalos, mga kabida. So, maaari na po siyang humawak po, ano, mga kabida, ng government position po, ano. So, siya daw yung napipisil daw, mga kabida, ni Pangulong Marcos na ilalagay dyan sa DILG, ano. Since kabisado na po yan niya, ano. Dati hong DILG secretary, Tsaka mataas yung kanyang achievement po, mga kabida, no, comparing to Remulla, ano po, as DILG secretary daw, ano, mga kabida. Okay? So, abangan natin to, mga kabida. Alright, kung hindi ho magpapakita po ng gilas ito kung si John Vic, okay, sa natitirang mga araw o linggo o buwan sa kanyang panunungkulan, mga kabida, talagang sisipain talaga ito, ano, mga kabida, ni Pangulong Marcos. Alright? Kaso lang daw, dahil ho sa kanyang kapatid na napakalakas po kay PBBM, ito hong si Ombudsman Boying, mga kabida, ayan, nananatili daw ito hong si John Vic Remulla bilang secretary po ng Department of Interior and Local Government po, ano, mga kabida. So, yun na po, ano? So, abangan po natin ang susunod na kabanata, abangan po natin yung susunod na buhay po, mga kabida, ni John Vic, kung kailan kaya siya tatagal bilang secretary po ng DILG, mga kabida. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.